Hello guys! So, ang topic natin for today, mga facts or mga katotohanan patungkol sa pipino ng lalaki na hindi mo alam. So, ito ay mga katangian ng pipino ng lalaki. So kung interesado kang malaman, panoorin ang video na ito. So, without further ado, so, ito, ating aalamin ang mga facts, mga katangian ng pipino ng lalaki. Number 1, iba-iba ang hugis. Alam niyo, ang hugis ng pipino ng lalaki ay magkakaiba yan. Of course, yung sukat at yung kulay ay given na yan. Depende yan sa race or yung lahi at magkakaiba rin yung sukat niyan. Depende na yan. Kung maliit man yan, malaki man yan, medium. Pero yung hugis or yung shape ng mga pipino ay iba-iba yan. Pero majority pa rin ng hugis ng pipino ay yung nakikita nyo na normal na padiretso, di ba? Yung iba naman, merong yung pabaliko sa left or pabaliko sa right. Yung iba naman ay yung pabaliko na paakyat. Yung iba naman, pabaliko na pababa. So, ayan po yung mga hugis na kakaiba sa pipino ng lalaki. Hindi lahat ay ganyan, pero may mga ibang mga hugis. So, ayan po ang number 1. Number 2, ang mga fetus o yung baby sa loob ng tiyan, ang mga pipino nila ay tinitigasan din. Ayon sa isang pag-aaral, meron silang napansin na paminsan-minsan daw yung pipino ng baby sa loob ay tumitigas din, nagkakaroon din ng ereksyon. Hindi ko alam kung ano ang dahilan yan, pero ayon sa pag-aaral, nagkakaroon daw ng ereksyon ang mga baby sa loob ng tummy. So, yan po ang number 2. Number 3, ito, yung kapag ang pipino ay biglang tumigas yan, naku po, minsan nakakaramdam ng kirot or sakit ang ilang mga kalalakihan. At bakit nagkakaroon ng sakit? Kasi kapag yan ay biglang tumirik, naku po, minsan nabubunot or nahihila yung mga buhok na nandyan sa tabi ng pipino. Kaya minsan, kailangang mag-adjust yan. Or yung tinatawag na mag-cambio, ika nga. Di ba? Yan ay gawain ng mga lalaki. Expert yan sa pagkakambyo. Kaya minsan, kapag napansin nyo, ng lalaki ay may ginagawang kakaiba, yun, nag-a-adjust yan, ina-adjust yan kasi maaring biglang tumirik, biglang nabuhay ang kanyang pipino at kailangan niyang i-adjust yan. Kailangan niyang magkambyo. Yan po, para yung mga buhok sa tagiliran ay hindi mahihila. Ayan po. So, ayan po ang number 3. Number 4. Ito, yung sa buong mundo, mas maraming hindi tuli kaysa mga tuling mga lalaki. Yan ulit ang isang katotohanan. Akala natin na karamihan ng mga lalaki ay mga tuli, pero mas marami pala ang hindi nagpapatuli or mga tsupot. Di ba? Yan kasi ay isang kultura, yan ay isang religious practice, yan ay isang tradisyon. Kaya iba-iba rin ang kanilang mga kinaugalian, mga sinusunod na mga ugali, tradition, religion. Kaya mas marami daw ang hindi tuli. So dito sa Pilipinas, halos lahat ng mga kalalakihan dito ay mga tuli. Yung iilan dyan na hindi tuli, kapag nalaman yan, naku po, sobrang pangangantyaw ang aabutin yan. Ayan. So, ayan po ang number 4. Number 5. Ito, yung ang pipino ng lalaki, lumiliit yan kapag hindi yan gaanong nagagamit. Di ba? So, may katotohanan doon sa kasabihan na when you don't use it, you lose it. So, ganyan din sa pipino ng lalaki. Kapag bihira mong gamitin yan or hindi nagagamit yan,
yan ay mag-shrink. Liliit yan. Ganun yun. Dahil wala nang gamit. So, kailangan pa rin na regular pala ang paggamit ng ating pipino. At ito pa ang isa. Yung mga malakas manigarilyo, isa yan daw sa mga lumiliit ang kanilang pipino. Dahil yung paninigarilyo ay humihina ang blood circulation ng dugo. Kaya kung mahina yung circulation ng dugo sa part na yan, wala, asahan mo na mahihirapan yan. Maaring hindi na yan tatayo o talagang maliit na lang yan. So, ayan po ang number 5. Number 6. Ito, yung ang mga kalalakihan ay tumatagal lang ng 6 seconds ang kanilang orgasmo. Ano ba yung orgasmo? Yan yung rurok ng kaligayahan na naaabot kapag nagkakantunan. Di ba? 6 seconds lang yan. Napaka-iksi naman yata. Compared sa mga babae na umaabot ng 23 seconds. O, di ba? Parang luging-lugi tayo doon, di ba? Sila, 23 ang tagal. Samantalang tayo, 6 seconds lang. Okay. Fine. So, ayan po. Ang number 6. Number 7. Ito, yung maariyang mabali. Pwede ba yun? Eh, di ba wala namang buto yun? Pero yan ang fact. Maaring mabali ang isang pipino kapag sobrang gigil ang nagsasariling sikap. Or kapag yung talagang hyper na hyper or gigil na gigil yung nakikipagkantunan. Diyan nagkakaroon ng fracture yung pipino. Hindi yan yung nababali na tulad ng buto, pero ang nasisira dyan o ang nadadali dyan, yung mga tissues dyan sa loob ng pipino, yung mga ugat dyan. Yan. Dahil sa sobrang gigil, yung sobrang higpit, yung sobrang paghawak mo, yung parang sakal na, ayan po. Kaya nagkakaroon ng fracture dyan sa pipino. Hindi na yan mag-e-erect kasi nga nagkaroon na ng damage sa mga tissues dyan sa loob ng pipino. Slowly but yummy ang gagawin nyo. So, ayan po ang number 7. 2,000 years later. So, ayan po ang ilan sa mga facts or mga katotohanan about sa pipino ng lalaki. Diba? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.